Sa video na to, pag-uusapan natin kung okay pa rin bang choice si Hostinger para sa mga bagong website owners at kung ano yung dapat mong malaman pagdating sa pricing niya. What's going on, everyone? Ako nga pala si Eric Hunter. Nandito sa channel na to, diretsuhan lang tayo. Tutulungan ka namin gumawa ng first website mo nang walang unnecessary stress. Now, kung nagbabrowse ka ng iba't ibang hosting providers at medyo nalulula ka na sa dami ng comparisons, chill ka lang. Ibe-breakdown natin yung pros, cons, at costs ng Hostinger in simpler terms para madali kang makapag-decide kung swak ba siya sa'yo. Starting with the basics, kilala si Hostinger dahil sa budget-friendly pricing niya at beginner-friendly interface. Gumagamit sila ng sarili nilang control panel na tinatawag na H-panel, na super intuitive kahit di ka pa nakatry gumamit ng cPanel before. Dito, kaya mong i-manage yung domains, emails, databases, at files mo from one dashboard lang. Di mo na kailangan mag-click kung saan-saan. Ayan, one reason din yan kung bakit appealing si Hostinger lalo na para sa mga bagong site owners na ayaw ng sobrang steep na learning curve. Now, pag nag-sign up ka, madalas may free domain si Hostinger for the first year. Depende sa plan na kukunin mo. Yung free domain, makasave ka ng gantong amount a year, which is a nice perk, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Meron ka ring free SSL certificate para ma-encrypt yung site traffic mo. Super importante to para makabuo ng trust sa mga visitors mo. Yung plans ni Hostinger, may weekly backups sa lower tiers at daily backups naman sa higher tiers. So, kung may mangyaring aberya, madali mong mare-recover yung site mo. Performance and reliability naman. Walang may gusto ng mabagal na website. Si Hostinger gumagamit ng light speed servers at integrated caching para mas mabilis yung load times. Yung uptime, meaning yung percentage na time na accessible yung site mo sa visitors. Importante rin yan. Sinasabi ni Hostinger na may 99.9% uptime guarantee sila at kadalasan na may meet or lumalagpas pa sila doon. Though, syempre, may mga times pa rin na pwede magkaroon ng slowdown or outage, lalo na sa shared servers. Kung kailangan mo ng mas consistent na performance, pwede mo i-consider yung cloud or VPS plan. Ease of use naman, isa talaga to sa biggest selling points ni Hostinger, yung user experience. Yung H-panel, malinis tignan at organized. May malalaking icons at malinaw na labels. Pag magsa-setup ka ng WordPress site, i-click mo lang yung auto-installer, tapos sundan mo lang yung steps. Di mo kailangan mag-download ng files or mag-manual setup ng databases. Pwede mo ring i-manage yung website files mo gamit yung built-in file manager. Or pwedeng mag-connect via FTP kung gusto mo ng mas maraming control. May mga bagong features din na regular na ina-add si Hostinger. Kabilang na yung iba't ibang AI tools na pwedeng tumulong sa paggawa ng content or design elements. Nice extras siya. Pero yung pinaka-core appeal talaga is kaya ng beginners gawin yung karamihan ng tasks kahit walang technical assistance. Customer support naman. Malaking bagay ito sa hosting experience. Pwedeng make or break talaga. Si Hostinger may 24/7 support via live chat gamit yung ticket system. Usually mabilis yung response at kilala yung support agents nila na friendly at maalam. Ang downside lang, wala silang phone support ngayon. So kung mas trip mo yung tumatawag at may kausap directly, pwedeng drawback sa ito. Meron din silang malaking knowledge base na puno ng step-by-step guides at troubleshooting articles. Madalas makakahanap ka ng sagot kahit di ka na makipag-chat sa support, which is convenient lalo na kung nag-work ka outside normal business hours. Pros and cons naman tayo. I-summarize natin yung good at bad. Sa pro side, sobrang sulit ni Hostinger sa presyo niya. May solid performance ka na, free SSL, free domain, weekly backups, at user-friendly na dashboard. Yung ability na mag-host ng multiple websites sa higher tiers, malaking plus din habang lumalaki yung projects mo. Yung AI builder at WordPress integration, pinapadali at pinapabilis talaga yung pag-launch ng site. Sa con side naman, yung pinakamababang advertised price ni Hostinger kailangan ng mas mahabang commitment. Pag nag-cancel ka ng maaga, possible na hindi mo mabawi ng buo yung promo rate. Yung renewal fees din, mas mataas talaga. So, pwedeng mabigla ka kung di ka handa. Wala ring phone support si Hostinger, na para sa iba, medyo inconvenient. Lastly, kahit solid yung performance niya as a shared host, kung power user ka or mataas na yung traffic ng site mo, pwede mong ma-outgrow yung entry-level plans at kailangan mo nang mag-upgrade to VPS or dedicated server. Now, kung gusto mo nang mag-start with Hostinger, may link kami sa description sa baba. Click mo lang yun at mapupunta ka na sa page na to kung saan pwede mong pindutin yung Start Now para pumili sa dalawang most popular plans nila, yung Premium Website Builder at yung Business Website Builder. Yung Premium Website Builder, ito lang siya per month, based sa 48-month term. Yung Business Website Builder naman, ito lang per month with the same 48-month term. Pag nag-scroll ka pababa, makikita mo na yung differences ng dalawang plans. Sa premium plan, pwede kang gumawa ng hanggang 25 websites. At may 2 mailboxes per website ka na free for 1 year. Kasama na rin sa premium benefits yung free domain for 1 year. Pwede kang mag-build ng site in minutes gamit yung AI website builder. May pagpipilian ka rin na over 150 designer-made templates. Pwedeng gumawa at magbenta ng email campaigns gamit yung AI in just a few clicks. May tools ka rin for SEO, email at marketing para mas mapabilis yung growth ng business mo. Plus, pwede mong i-track yung performance gamit
gamit live analytics at i-update yung site mo anytime gamit yung mobile editing. Now, sa business plan naman, makukuha mo lahat ng nasa premium pero mas upgraded. Pwede kang gumawa ng hanggang 50 websites at meron kang 5 mailboxes per website na free for 1 year. So, lahat ng nasa premium plus pwede kang magbenta ng hanggang 600 products at madaling i-manage yung store mo. Ikaw rin yung kukuha ng 100% ng profits mo. Walang transaction fees. Pwede kang mag-offer ng 100 plus na payment methods. May built-in Printful integration din para sa custom merch. May mga AI tools din dito na pwede mong i-polish yung copy mo gamit AI text editor. Gumawa ng visuals using AI, mag-share ng story gamit AI blog post generator. Meron ding AI image generator, logo maker at AI SEO assistant. Kompleto talaga. Once napili mo na kung alin yung best para sa'yo, i-click mo lang yung choose plan. Dadalhin ka nito sa checkout page kung saan pipili ka ng term na gusto mong i-commit. Pwedeng 1 month, 12 months, 24 months, or 48 months. Tandaan lang na mas mahaba yung commitment, mas okay yung price. For this example, piliin lang natin yung 12-month option. May kita mo, from this price per month, magiging ito na lang siya. Which is honestly, hindi na masama. Ayan, may kita mo rin na for a full year, ito lang yung price para kay Hostinger. But wait, may bonus pa. I-type mo lang yung My First Website coupon code sa coupon code area para makasave ka pa ng konti. Instead na yan, magiging ito na lang yung full price. Isang year na yun kay Hostinger. May 30-day money-back guarantee rin si Hostinger. So, pwede mo na siyang i-try. Tignan kung swak ba sa'yo at sa needs mo. Tapos mag-decide ka within 30 days. So, i-make sure mo lang na i-click yung link sa baba sa description para makapag-start ka. Gamitin yung code na My First Website sa checkout. So, worth it ba si Hostinger? Kung bago ka pa lang sa website building, kailangan mo ng reliable host na di mabigat sa bulsa at okay lang sa'yo yung longer billing cycle, solid choice si Hostinger. Perfect siya para sa personal blogs, small business sites, portfolios, at kahit small e-commerce shops. Kung developer ka or agency na marami ang clients, ma-appreciate mo yung ability na mag-host ng multiple sites sa premium or business plan. Pero pwede mo ring i-compare sa ibang options kung hanap mo yung may phone support or mas advanced na staging tools. Tips para masulit si Hostinger. Una, i-take advantage mo yung free domain offer. Pumili ka ng domain na swak sa brand mo at madaling tandaan. I-enable mo agad yung SSL certificate para sa security. I-set up yung weekly or daily backup. I-try mo ring i-restore para alam mo kung paano siya gumagana. Kung WordPress yung gamit mo, mag-install ka ng caching plugin like Lightspeed Cache. Kasi direct siyang integrated sa hosting para mas bumilis yung performance. Lastly, markahan mo yung calendar mo para sa renewal date at maghanda ng budget para sa mas mataas na renewal fee. Renewal strategies at competitor comparisons naman tayo. Isa talaga sa challenges sa kahit anong hosting provider is yung renewals. Kay Hostinger, mas mataas talaga yung renewal rates compared sa intro prices. Para di masakit sa bulsa, mag-budget ka na agad for renewals. At kung confident ka naman sa choice mo, pwede ring mag-lock-in ka ng mas mahabang term from the start. May ibang viewers din na hiwala yung renewal ng domains or services nila para di sabay-sabay yung bayad. Yung iba naman, lumilipat ng provider pag tumaas yung renewal cost. Pero syempre, may kasama tong site migration. So, pag kinuwenta mo yung long-term expenses, isama mo na yung hosting renewal, domain renewal, pati yung optional add-ons like premium backups or professional email. So, paano naman si Hostinger compared sa competitors? Compared kay Bluehost, kadalasan mas mababa yung intro pricing ni Hostinger at mas generous yung resources sa entry-level plans. Si Bluehost naman may phone support at kilala rin sa WordPress integration. Si SiteGround, isa pang competitor na madalas pinupuri dahil sa excellent support at performance. Pero mas mataas talaga yung presyo niya. So, pag nag-evaluate ka ng host, wag presyo ang tignan. I-consider mo yung support quality, performance, consistency, at included features. Long-term considerations at mga common misconceptions naman tayo. Madalas iniisip ng beginners na kailangan perfect agad yung host na pipiliin nila from day one. Pero sa totoo lang, hindi naman permanent yung hosting. Karamihan ng providers may migration tools. So, pwede mong ilipat yung site mo pag nagbago na yung needs mo. Kaya, wag mong patagalin yung pag-launch ng website dahil lang sa indecision. Mag-start ka muna sa reliable host na pasok sa budget at kailangan mong features. Tapos i-monitor mo na lang yung performance at support habang nag-grow ka. Another common misconception na akala ng iba is mas mahal yung plan. Automatic, mas maganda yung site. Hindi ganun yun. Kahit mas maraming resources yung premium plans, di nun agad mapapaganda yung design or content mo. Mas importante pa rin na mag-focus ka muna sa paggawa ng valuable content at pag-build ng audience. Mag-upgrade ka lang pag kailangan na talaga. Kunwari, dumami na yung traffic mo or may bagong functionality kang kailangan. So ngayon, natapos na yung discussion na to, pasukin na natin si Hostinger at ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya sa loob. Once na mag-sign up ka, ito yung una mong makikita. Meron tong left-hand dashboard kung saan pwede mong i-manage lahat. May homepage ka dito kung saan makikita mo yung hosting plan mo. Pati yung mga domains na nakatay sa account mo at registered through Hostinger. Tapos pag kinlik mo yung websites, mapupunta ka dito sa list ng mga
websites mo. Dito sa baba, meron tayong WordPress add-ons. So, pwede kang kumuha ng mga tools para mas gumanda yung takbo ng WordPress website mo. Meron din ditong migration section kung saan kailangan mong ilipat yung site mo. May domain section kung saan pwede mong i-manage lahat ng domains mo. Pwedeng kumuha ng bago or mag-transfer ng existing. Yung Horizons, part siya ng AI features nila. Yung websites ko kasi naka-WordPress, so hindi ko masyadong nagagamit to. Dito naman sa side, meron tayong emails. Pwede kong i-claim yung free email dito or piliin yung business starter email. So, meron tong 10 GB storage per mailbox, 10 forwarding rules, at 10 email aliases. Ito yung price niya per month per mailbox based sa 12-month subscription. Si Hostinger ngayon may email marketing na rin, which is medyo bagong feature pa lang. Pwede mong i-check yung pricing at plans dito sa baba. So, kung marami kang subscribers, ayan, makikita mo agad kung magkano abutin. Sa baba pa nun, meron tayong VPS section para sa VPS hosting. May dark web monitoring din dito. Tapos sa pinakababa, billing at marketplace na. Overall, sobrang modern. Sobrang dali i-navigate na platform, and honestly, isa to sa mga dahilan kung bakit enjoy akong gamitin si Hostinger. Now, habang tinatapos mo na yung research mo sa iba't ibang hosting providers, i-make sure na malinaw pa rin yung goals mo. Si Hostinger, solid na option pa rin talaga para sa beginners dahil sa balance niya ng presyo at functionality. Pero syempre, walang isang provider na perfect para sa lahat. Kaya pag magfa-final decision ka na, balikan mo yung list ng features na pinaka-importante sa'yo. Kunwari, ease of use, performance, support, at cost. Pag maayos yung pagde-decide mo, maiwasan mo yung buyer's remorse at masisiguradong may solid na foundation yung website mo. Ulitin ko lang din, wag mong i-underestimate yung value ng testing. Gumawa ka muna ng simple site, laruin mo yung tools, tignan mo kung gaano kadali gawin yung mga kailangan mong tasks. Pwede ka ring mag-message ng support kahit hypothetical questions lang para mag-gauge mo kung gaano sila kaayos sumagot. Sumilip ka rin sa user community para makarinig ng real experiences from other users. At tandaan, yung hosting isang part lang yan ng buong picture. Yung success online nakadepende rin sa content mo, marketing, at kung paano ka makipag-engage sa audience mo. Kaya pagsamasamahin mo yung strong technical foundation at maayos na strategy, ayan, mas magiging smooth yung journey mo sa pag-build ng solid at thriving na online presence. So kung gusto mo na mag-start with Hostinger, andun yung link sa baba sa description. Affiliate link siya, meaning may maliit kaming commission pag ginamit mo. Pero walang dagdag na bayad sa'yo. Malaking tulong yung mga commissions na to para masuportahan yung channel at para tuloy-tuloy kaming makagawa ng free content na katulad nito. So kung gagamitin mo siya, thank you so much in advance. Sobrang na-appreciate namin yan. And kung nakatulong sa'yo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi mo ma-miss ang future videos natin. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng videos tungkol sa paggawa ng websites, pag-explore ng iba't ibang website builders, usapang domain names at marami pang iba. So yan, make sure na nakasubscribe ka. Other than that, maraming salamat sa panonood and takits tayo sa next video.